So ngayong gabi ay nais ko po kayong anyayahan na buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2, a very familiar verses marahil sa atin, pero I do believe na ang Panginoon still ay patuloy na mag-work sa buhay ng bawat mananampalataya. So 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. So, babasahin po natin ito ng sagutan. Okay, say amen kung nandyan na po kayo. Okay, sige po. Sabi po ng verse 1 ng 2 Timothy, chapter 2, verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. So, basahin po natin ang sabay-sabay in verse 7. Ready, go. Consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Makatayo po sa ikatlong pagkakataon sa pulpito po ng Paloma Baptist Church. Ang dalayan ko, O Diyos, na itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang panalangin ko lang ay ang pangalan niyo po ang siyang maitaas. Bigyan niyo po ako ng tamang salita upang ito po ay maging challenge sa buhay po ng bawat mananampalataya sa kapulungan na ito. Dalayan ko, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna po sa akin. Tunay nga na sa aking sarili ay wala po akong kakayahan at walang ibang dapat, Panginoon, na maihayag ngayong gabi kundi ang kabutihan ninyo at kung paano, Panginoon, na ninanais po ninyo na ang bawat mananampalataya ay masumpungan nyo na nagtatapat sa inyo pong kalooban. Muli po, Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so medyo kinakabahan pa rin ako dun sa church. Sabi ko nga, pag iba yung venue, yung place, iba yung church, talagang hindi mo maiwasan na magkaroon ng kaba. Okay? So, sabi ng talata natin, dun sa 2 Timothy chapter 2, alam naman natin na ang book of Timothy, it was written by Paul, personally to Timothy. Kaya nakalagay po dyan, the epistle of Paul to Timothy. So, madali naman siya, pag pinag-aralan mo by book. Kasi nakalagay naman na doon kung sino yung sinulatan niya at kung sino yung sumulat. So, ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2, in verse 7, doon po natin kukunin yung verse. Okay, sabi diyan, consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. So, doon ko ginuha yung title, consider what I say. So, napakahalaga na matutunan ng bawat mananampalataya na pakinggan, yung mga bagay na sinasabi sa atin, lalong-lalo na nung mga nakakatanda. At si Timothy, ay sinulatan ni Pablo para paalalahanan patungkol sa mga bagay na dapat niyang gawin. Pag binasa niyo po yung 1 Timothy chapter 1, doon po ninyo makikita yung na si Pablo ay nagpapaalala. Una, binanggit yung kanyang mga magulang, kung paano ang kanyang magulang ay nakitaan ng pagsunod sa Panginoon. At ang sabi ni Pablo, ganun din sa iyo, Timothy. Ito rin yung bagay na dapat mong gawin. At dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, na ang sabi nga dyan ni Paul, Thou therefore my son. Alam naman natin na si Timothy ay hindi talaga literal or physically na anak ni Paul. But sabi natin siya ay anak ni Pablo sa pananampalataya. At yun yung isang bagay na kung saan ninanais ni Pablo na bilang spiritual father na si Timothy ay maiguide niya bilang batang pastor. Alam nyo, napakahalaga
na ang mga batang pastor o yung mga bagong nagsisimula, marahil nagsimula ako sa ministry, matagal na. Pero pagdating sa pastoring, ngayon pa lang, bagamat malaki yung gap namin ni pastor, ako po ay 58 na. Hindi ko na ho yun itinatago. Okay? So, sanay na ako doon. Ang hinihintay ko na nga lang yung mag-senior citizen ako eh. Okay? So, sabi ko, kung hanggang ilang taon yung ibibigay ng Panginoon. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, yung puso ko nandoon. Okay? Talagang sabihin na natin na maging sa mga nung ako ay young people, iba talaga yung puso ko pag nakakita ko ng mga mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang panalangin ko someday, yung inaayawan ko, doon din pala ako babagsak. Ayoko kasi magpastor eh. Hindi ko pinangarap magpastor. Okay? Pero isang kagalakan na ang bawat mananampalataya ay tawagin ng Panginoon, gamitin niya sa kanyang gawain. Masaya na ako doon. At sabi nga ni Paul kay Timothy, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Napakahalaga na bilang mananampalataya, sabi nga natin na tayo po ay patuloy na magpakalakas sa Panginoon. Physically, mamaya babanggitin ko po yung point number 1. Sige, banggitin ko na yung point number 1. So yung point number 1 is preparation. Sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong that is in Christ Jesus." Napakahalaga na bilang mananampalataya, hindi naman sabi nga natin, dapat ang bawat mananampalataya ay student of the Bible. Ibig sabihin, hindi mo naman privilege na ikaw ay makapag-aral sa isang Bible school. Hindi katulad nung dati, walang Bible school, ano? Pero ngayon, nandiyan na yung lahat ng opportunity, yung preparation para ikaw ay maihanda sa gawain ng Diyos. Kaya nakakatulong ang Bible school, no? Kaya nga dun sa mga estudyante, no, na naksipag-aral, malaking tulong na nakapag-aral kasi nararagdagan yung kaalaman mo patungkol sa salita ng Diyos, at kung may mga bagay na kinakailangan gawin para ang pastor ay matulungan mo, nagiging kapakinabangan ka. Amen? Amen? Kaya nga po napakahalaga na bilang mananampalataya, patuloy tayo na magpalakas sa biyaya ng Diyos. Ulitin natin, nang sabi nga, our strength comes from God. Ang ating kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon, and apart from God, we can do nothing. Lagi nating tandaan yan, lalong-lalo na pagdating po sa gawain ng Diyos. Maaring may abilidad tayo, pero kung ito ay hindi natin ipapagamit sa Panginoon, mawawalan ng saysayan eh. At sa ministry, sabi nga, nakakapagod. Amen? Hello? Hindi ako naniniwala na walang pastor na hindi niya naranasan o sumagi sa isip niya na mag-stop. Madalas nung nagmi-meeting kami, nung nabubuhay si Pastor Toquero, sinasabi niya yan, minsan nadidinig namin sa kanya. Merong pagkakataon na para either pabiro or what, no? Pero yung nasasambit mo minsan, yung mga ganong salita, no? Dumarating sa point na sabi nga natin, na kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo kaya at kailangan mo yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, "I can do all things through Christ." Tama? Amen? No, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang Diyos lamang ang siyang pwedeng magbigay ng kalakasan sa atin para may pagpatuloy natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, sa loob ng 9 years po namin doon sa Ermita. Okay, 9 years na kami. No? Talagang merong struggle, talagang hindi siya ganun kadali. Sabi ko nga, merong time na ang mga tao pinapadala ng Diyos for certain months lang, at pagkatapos mawawala na sila. May mga tao na minsan nagugulat sila, naalala ko, no? Nagugulat yung ibang mga kasabayan naming mission churches, sabi nilang gano'n, "Bakit ang laki ng offering ninyo?" Pero kakaunti lang po ang tao doon.
Hindi po sila. Sabi ko, buti sila. Pag nakita ko yung iba, sabi ko, buti pa kayo, ang dami niyong tao. Sabi ko, kami naman, ah, provision ng Panginoon, meron. Pero yung tao, hindi ganon. Lalo-lalo pag napunta po kayo dun sa lugar ng ermita. Ang tao dun sa ermita ay sa Sabado ng umaga, oo yan. Pero pag sinundo mo na ng linggo, lahat yan puyat. Ganon po doon ang mga tao sa ermita. Okay? At tulog sa umaga, gising sa gabi. Kaya talagang struggle, no? Kaya minsan madi-discourage ka, no? Pupunta ka, pagdating doon, wala. Umuo sa'yo, ang dami mong sasama, compute na yung na-compute na yung pamasahe. Pero pagdating doon, isa lang, dalawa. Ano still, Sabi ng Bible, thou therefore my son, be strong. Amen? Kasi sa ministry, meron talagang meron talagang discouragement, pero still, mahalaga po yung pagpapatuloy. Kaya nga sabi natin, number 1 is preparation. Pag wala po tayong paghahanda, talagang anytime, maaring bukas, sabi mo, ayoko na. Diba? Pero by God's grace, sabi nga natin, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Ang Diyos ang siyang patuloy na nag-i-encourage sa mga mananampalataya na magpatuloy. Sabi nga minsan, saludo ako dun sa mga members na kahit malalayo ang bahay, nagagawa nilang pumunta ng church. Amen. And it's only by the grace of God. Doon ako sumasaludo. Kaya minsan tinatanong, saan ka nakatira? Pag sinabi, malayo nun na. Mas malayo pa sa amin. Pero nagagawa nilang pumunta sa church. Amen? Kaya at every prayer meeting, sinasabi ko dun sa church, pag kayo nagpe-pray ng kalakasan sa Panginoon, make it sure lang na gagamitin nyo sa Panginoon. Amen? Amen? Minsan kasi tayo nagpe-pray, Lord, pagbigyan niyo po ako ng strength. Pero pagkatapos na bigyan tayo ng strength ng Panginoon, hindi tayo matagpuan sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Lord, i-provide mo yung aming pangailangan. Pero pag na-i-provide na ng Panginoon, hindi na tayo makita sa gawain ng Diyos. Pati nga minsan nakakalungkot, pati yung oras ng service nakakalimutan mo. Amen? Amen? Dahil sa sobrang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So how can you be strong? Sabi nga nito, thou therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. How can you be strong? Number 1 is studying God's Word. Alam nyo, napakalaking bagay na kapag ikaw ay mananampalataya, dapat talaga, na ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. It is God's commands to every believer. Amen. Amen. Imposible sa isang taong naligtas na hindi niya binabasa ang salita ng Diyos. Imposible yon. Lahat ng taong na-save, naturuan ng salita ng Diyos, hinihimok yan, hinihikayat yan, magbasa ka ng Bible. Amen. Amen. Kasi doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, doon ka nagkakaroon ng kalakasan. Amen. Doon mo nakikita yung kalooban ng Panginoon at doon mo naunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, consider these things. Consider what I say, and the Lord give thee understanding. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pangunawa, sa tulong ng banal na Espiritu kapag binabasa mo ang kanyang salita. Amen? Kaya gusto ng Panginoon lahat tayo, student of the Bible. Hindi lang yung mga nag-aaral lang sa Bible school. Dapat lahat talaga. Tingnan niyo yung sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 14 to 15. 2 Timothy chapter 2, verse 14 to 15. Okay? So, ang sabi dyan, okay? Okay, in verse 15, sabi dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So napakahalaga. Pag tinignan natin yung salitang study, madali lang pag tinignan mo yung study sa di ba? Pag sinabi natin, mag-study ka na, di ba? Minsan parang
mabilis lang study lang eh. Pero pag pinag-aralan mo sa Bible, yung salitang study, ang ibig sabihin niyan, diligent study. Talagang pagsisikapan mo. Sabi nga, talagang i-scrutinize mo, pag-aaralan mo. Kaya nga, naniniwala ako na pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa bawat tumatayo sa harapan ng pulpito at sa bawat nangangaral, maging sa baba ng pulpito, pinag-aaralan nila yon. Amen? Minsan ang pastor, sabi nga natin, pag nag-aaral ng salita ng Diyos, minsan siguro yung isang araw kulang eh. Amen? Amen? Di ba? Sa akin kulang yung isang araw eh. Kung talagang gusto mong mapag-aralan pa ng gusto, lalo na sa mga katulad namin na bagong nagpapastor. Kaya sabi nito, study to show thyself approved unto God. Dapat makuha natin yung, pag nag-aaral tayo, mahalaga yung approval ng Panginoon eh. Yung sasabihin ng Panginoon, hindi yung sasabihin ng tao. Amen? Amen? Kung gusto natin na later on, na tayo ay tawagin ng Panginoon, gamitin ng Panginoon sa anumang gawain ng Diyos, then we need the approval of God. Amen? By studying His Word. In 2 Peter chapter 2 verse 2, nang sabi doon, as a newborn babes, desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby. So ito yung sinasabi nga natin, yung salita ng Diyos para ikaw ay lumakas, kinakailangan mong kumain. Inihalin tulad sa isang bagong panganak na sanggol. Ang isang sanggol, hindi niya kayang kumain. Hindi siya kumakain ng solid food. Ang kinakailangan niya, gatas. Ang kinakailangan natin bilang mananampalataya ay yung purong salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ron, as a newborn babes, i-desire mo. Kaya pag wala kang desire, ano mangyayari sa'yo? Pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, so madali tayong ma-persuade. Sa social media, ang dami na pong naglabasan ng mga wrong doctrines. Hindi, sabi natin, mahalaga na bilang mananampalataya, ay pag-aralan natin. Naalala ko yung professor namin sa Bible School nung nag-aaral ako. Nakadalawang Bible School kasi ako eh. Nag-aaral po ako sa Santa Mesa, na kung saan doon ko narinig din yung pangalan ni Ma'am Awa, Okay? So, doon po ako nag-aaral sa Santa Mesa, and then yung pangalawa po sa La Loma. Yan, sabi ni Pastor Ramil sa akin, Brad, mag-enroll ka sa La Loma. Okay? So, no choice dahil siya yung pastor ko. Sige po, pastor, mag-ano ko. By God's grace, online. Okay, naka-online ako, kaya talagang by God's grace naman natapos yung 3 years. Okay? So, nakadalawa na ako. Pero it doesn't mean na alam ko na lahat yung mga passage sa Bible. Kailangan mo ng tuloy-tuloy na pag-aaral. Amen? Hindi ito nakukuha sa isang upuan, sa isang buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon. Ang growth ng Kristiyano, hindi nasusukat sa tagal. Amen? Amen? Kundi kung paano ka nagkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon. At kung paano mo ini-involve ang sarili mo sa gawain ng Diyos. Amen? So, doon mo makikita na ikaw ay lumalago at doon mo nakikita na ikaw ay lumalakas sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul kay young Timothy as a young preacher, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. In Acts chapter 17, verse 11. In Acts chapter 17, verse 11. Okay, sabi rito, these were more noble than those in Thessalonica, that in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily. O sabi ron, yung mga mananampalataya, araw-araw nilang binabasa. Amen? Pero sad to say, tayo bilang mga mananampalataya sa ating kapanahunan, masasabi mo ba na talagang sinesearch natin yung scriptures? Binabasa talaga ba natin ito araw-araw? Minsan nga, nakakalungkot sa loob ng simbahan,
na maraming mananampalataya sa loob ng simbahan, hindi na nagdadala ng Bible. Amen. Hello? Minsan ang Bible na nga lang, nasa bag na nga, pero nahihiya pa silang dalhin. Ayaw pa rin nilang ilabas. Yung iba ay nasa cellphone. Kaso ang problem sa cellphone kapag pag naglobat ka, hindi mo na siya magagamit. Amen? Mahalaga pa rin na bilang mananampalataya ay pag-aralan natin ng salita ng Diyos. Amen? Amen? At naniniwala ko na habang pinag-aaralan natin ito, dinidesire ng ating puso, no? Makikita mo yung growth sa iyong buhay, yung kagalakan na idinudulot nito sa iyong puso. Amen? Amen? Kaya mahalaga yung Word of God. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng na nakikinig ka lang. Sabi nga natin, merong danger pag nakikinig ka lang. No? Ng pangangaral ng salita ng Diyos na ikaw personally hindi mo binabasa. Sabi nga ng professor namin, kapag medyo yung ipinapangaral, medyo dapat meron kang parang ang tawag dito yung bang signal, no? Pag nag-blink yung meron kang narinig, tapos parang iba yun ah. Huwag mong basta-basta paniniwalaan o tatanggapin yung doktrina. Mahalaga, sabi niya ganon, pag-aralan mo. No? Basahin mo yung Bible mo. Okay? Kaya nga, we become strong when we read God's Word. At ang sabi rin dito sa John chapter 5, verse 39, ang sabi ni Christ, search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life. No? Sabi dyan, search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So mahalaga pala, no, nakakatulong pala yan sa atin personally kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Then another one is witnessing to others. Kasi yung tema po ninyo, nung meron kaming calendar ng Lalome, nakalagay doon, di ba? Godly discipleship. No? Parang faithfulness in strengthening, godly discipleship, yun yung team po ninyo for the month of May. Kaya sabi ko, siguro maganda doon ko na lang din itema yung ating pag-aaralan. Sabi natin, preparation is very important. And then, one way na tayo po ay lumakas sa ating pananampalataya, we need to study God's words and then witnessing to others. Amen? Mahalaga na tayo po ay nag-share ng salita ng Diyos. Amen? Meron kaming member doon sa Laloma, hindi po siya nakapag-aral. Hindi po niya natapos ang elementary. Hindi rin po niya maisulat minsan ng maayos yung kanyang pangalan. Sa ermita pala, sorry ha. Okay, pasensya na po Okay. So, kaya pala narinig, parang merong bumulong sa akin. Okay? So, sabi roon, witnessing to others. Pero alam nyo, laking gulat ako, yung member na ito na hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa, nakakapagdala ng bisita. Minsan, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit siya may dalang bisita? Bakit ako wala? There is something na makikita mo sa kanila. Amen? Kaya nga alam nyo, kagalakan, sabi nga natin, kapag may mga tao kang nawiwin sa Diyos. Kasi bakit? Yan yung magsisilbi mong crown. Amen? Yung mga bagay na meron ka dito sa lupa, hindi mo yan madadala sa langit. Amen? Iba pa rin yung sabi nga natin, yung pag-uwi mo sa Panginoon, kung alam mong save ka, isang araw, may mga tao na magpapasalamat sa iyo. May mga tao na nabahaginan ka ng salita ng Diyos. Ako nga, very thankful ako dun sa tao na nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Almost 1986. I-compute nyo lang, ngayon ay 2026 kung gaano nakatagal. No? Yun yung bilang ng aking Yung 2 years doon, nawala ako sa church, hindi ko na sinasama yun eh. Okay, mahirap pag lumabas ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Wala akong nakitang masaya. Totoong mananampalataya ang sinasabi natin na lumabas sa kalooban ng Diyos. Lahat ng Kristiyano na lumabas sa kalooban ng Diyos, dalawang bagay lang kinasapitan nun. Either na paluin ka ng Panginoon or i-promote ka na.
Dalawa lang yon. Kaya piliin mo pa rin, i-desire mo pa rin na makabalik sa Panginoon. Amen? At sabi nga natin, mahalaga pag merong mga mananampalataya na nag-share ng salita ng Diyos. At through that, makikita natin, no? Lumalakas tayo kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagdi-disciples. Amen? Amen? No, part yan ng paglago. Tingnan niyo itong Acts chapter 14 verse 22. In Acts chapter 14 verse 22, na ang sabi roon, confirming the souls. No, ayun, ang bilis. Confirming the souls of the disciples. Ibig sabihin yan, to strengthening. The word confirming means strengthening the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Kaya pag merong nasi-save, merong kang naliligtas, mahalaga, binabalikan mo. Minsan doon sa mga lugar na pinupuntahan namin, pag hindi na nagsisimba, talagang minsan 1 week, babalikan mo uli eh. Minsan another month, babalik ka uli doon sa lugar. Lalo pag yung lugar, sabi nga natin, nataniman mo ng salita ng Diyos at gusto mong balikan, yung mga tao na na-sharean mo, alam mo, nakakatuwa. Minsan, hindi mo man sila nasasama sa church, pero kapag nakita ka nila, papasalamat sila. Hindi ka nila pinagtataguan, amen? And if there's an opportunity na ma-invite uli sila, by God's grace, yung iba naman nakakarating. Kaya nga alam nyo, nakakatuwa na bilang mananampalataya, tayo ay naghahanda, piniprepare natin yung ating sarili. Kaya yung mga Bible student, preparation yung pag-aaral sa Bible school eh. Di ba? So tayo din, bilang mga members na habang tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos, hindi mo alam, baka ikaw din yung gamitin ng Panginoon sa iyong mga kamag-anak. Amen? Lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Lahat ng mananampalataya, kinakailangan marunong magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Parang ayaw ninyo. Naniniwala po ba kayo na ang totoong ligtas, ang totoong na-save, dapat marunong yang mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, kung yung member namin na hindi nag-aral, marunong magsalita, marunong mag-share ng salita ng Diyos, minsan nagugulat ka, nakakapagdala ng bisita, how much more tayo na naturuan at nakakaunawa. And then, ang sabi nga doon sa ating talata na binasa, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. At ang sabi ng verse 2, and the things that thou hast heard of me, yung mga bagay na narinig mo sa akin. Sabi ni Paul kay Timothy, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Kinakailangan si Paul, hinihikayat niya si Timothy na kinakailangan maipasa niya yung mga bagay na naituro sa kanya. Kaya nga sa church, dito sa La Loma, nung ako ay nandito, yun din yung desire ni Pastor Ramil. Maging ni Pastor Toquero na ang lahat talaga ay matutong mag-soul winning, mahalaga na sabi nga natin na sila ay maging matapat sa Panginoon. Amen? Alam nyo, mahirap ipasa ang isang ministry kung ang isang mananampalataya hindi mo nakikita na faithful. Amen? Amen? Paano makikita ang member, ang isang mananampalataya na faithful? Unang-una sa pagdalo. Amen? Hello? Di ba? Hindi mo bibigay sa kanya ang isang ministry kung hindi mo naman siya nakikitang dumalo. Nag-i-struggle siya. Kaya nga sabi ni Paul, and the things that thou hast heard of me, yung mga bagay na narinig mo sa akin, yung mga bagay na nasaksihan mo sa akin, siya din yung ipapasa mo, sabi rito, the same commit thou to faithful men. Pag sinabing faithful men, hindi lamang lalaki, amen? Minsan nga mas faithful ang babae sa loob ng church eh. Ewan ko nga, minsan nagtataka ako sa church, pag pumupunta ako, hindi lamang dito, na-invite, ganun lang, mas marami talaga ang babae sa church. Sa amin, mas marami ang babae. Mabibilang mo ang lalaki doon po sa ermita pag pumunta ka. Karamihan doon, babae. Okay? Kaya sabi dito, yung word na faithful men, hindi lang ito para sa lalaki, ha? So kaya nga, dapat lahat ng mananampalataya, masumpungan ng Panginoon na matapat. Amen? Sabi dito, who shall be able?
Who shall be able, may kakayahan, na magturo, sabi rito, ng iba. Kaya nga habang dinidisciple mo yan, habang tinuturuan mo yan, habang bina-Bible study mo yan, minsan magugulat ka. Pati gesture mo gaya niya. Amen? Kung sino yung nag-disciple, ganun din. Ano? Pati yung explanation, no? Paano siya magsalita. Okay? Nagagaya eh. Kasi bakit? Ano? Yun yung nakikita sa kanya. Alam nyo, nakakatuwa na makita na may mga mananampalataya na patuloy na ginagamit ng Panginoon na hindi humihinto sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Okay? Kaya alam nyo, sabi nga itong verse 2, ito yung tinatawag natin na spiritual multiplication. So si Timothy sabi nga, needed to train leaders for the future ministry of the church. Kaya nga, pag wala tayong napagpasahan, napakahirap. Yung susunod na generation, mahihirapan. Amen? Kasi wala eh. Kaya kami, ang panalangin ko dun sa Ermita, sana meron kaming 2 lalaki doon na young people, sama nyo rin sa panalangin. No? Sila ay third year college criminology. So meron one time, minsan dumadalo sila rito pag prayer meeting. Yung iba, minsan naman na isasama ko pag may mga conference. Sila po yung nakakatuwang ko sa gawain ng Panginoon. Dati ako yung song leader, ako yung janitor, ano? Ako rin yung karpintero sa loob ng church. Pag-design, ako din. Okay, kumbaga lahat gagawin mo pag ikaw ay nagsisimula ng gawain. Pero by God's grace, nagiging magaang kapag may mga men sa church, may mga babae sa church na faithful na handang magpagamit sa Panginoon. Amen? Kaya nga alam nyo, kaya nga dito rin sa Laloma, yun din yung nakikita natin. Eh. Nagpapasalamat nga maging si Pastor Ramil, di ba? Pag ang bawat members nag-involve, amen? Sabi nga ng Bible, we are one body in Christ. Kung tayo ay isa sa katawan ni Kristo, dapat lahat tayo nagpapangsyon. Amen? Amen? No? Hindi, kahit na tagalinis ka ng CR. Alam nyo, minsan yung tagalinis ng CR, yun yung minsan inaayawan, ano? Pero alam nyo, no? Sabi nga natin, no? Merong mga mananampalataya na willing gawin yung mga bagay na yan. Kasi mahal nila ang Panginoon. Mahal nila ang church. Amen? So, ganun din, na napakalaga sabi natin na tayo ay mag-train ng mga future leaders sa church. Kaya sabi natin, mapalad yung mga churches na merong mga worker sa loob ng simbahan na nagiging tagaangan, no, yung gawain ng Panginoon kasi may mga nakakatuwang. Amen? Salamat din sa mga faithful members sa loob ng church na talagang nakasuporta sa ating pastor. Kaya nga yung preparation mahalaga. Amen? Then, sumunod, no, yung salitang persevere. Ang sabi ng verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. The word persevere means not to give up. Hindi siya madaling sumuko. Amen? Amen? So, kaya sabi rito, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No, ang mga sundalo, hindi yan basta-basta sumusuko eh. Amen? Amen? Alam natin yun, lalo yung mga scout ranger. Hindi basta-basta, ano yun? No, iba, sabi, meron akong kakilala na scout ranger, sabi niya, iba yung training namin. May pagkakataon, sabi niya gano'n, na nakababad kami sa tubig. Nakabut sila noon. Doon lang sila nakababad. Sabi niya, ang hirap ng training namin. No? Pero, sabi niya gano'n, dahil yun yung gusto niyang gawin, so kaya pumasok siya ng sundalo. So, sabi rito, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So bilang mga sundalo ng Panginoon, whether we like it or not, ayan, ano? Remember that we are engaged in a battle. Amen? Amen? Lagi mong tandaan na bilang mananampalataya, sa ayaw at sa gusto mo, kasama ka sa pakikipagbaka. Amen? Kasama ka sa pakikipaglaban. Amen? Hello?
Kahit sabi mong bagong sundalo ka pa lang, bagong tanggap ka pa lang sa Panginoon, tandaan mo, ang kaaway nandiyan palagi. Kaya sabi dito, whether we like it or not, our enemy will destroy us. And sino yung kaaway natin? Si Satan. Kasi ayaw ni Satan na mayroong mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Ayaw ng kaaway na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ang sabi nga ng ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi roon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. So talagang minention, mahirap talaga pag meron kang kaaway. Di ba? Tapos yung kaaway mo, hindi mo nakikita. Mahirap na laban yun, Yung kaaway mo na nakikita mo physical, makapaghanda ka pa eh. Pero yung hindi mo nakikita, mahirap yon. Kaya nga sabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Naghahanap siya ng mga mananampalataya na walang ginagawa. Amen? Naghahanap siya ng mga mananampalataya na paisi-isi lang. Kaya nga pag tayo hindi busy sa gawain ng Diyos, madali sa atin na mahulog sa trap ng kaaway. Amen? Pero pansinin mo, kapag ikaw busy ka sa Panginoon, ginagawa mo, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, basta lahat ginagawa mo. May kita mo walang panahon o oras pagdating sa kasalanan. Pero pag hindi ka busy, kung ano-ano yung pumapasok sa isipan natin, kung ano-ano yung mga bagay na naririnig mo. Kaya sabi nila, an idle mind is a devil's workshop. Amen? Diba? Totoo po yun, Kaya nga, gusto ng Panginoon na bilang mga sundalo niya, lagi tayong handa. Amen? Amen? Pag sinabi sa Tagalog ng persevere, ano sa Tagalog nun? Hindi siya madaling sumuko. Amen? Kasi sabi natin, not to give up. So, ibig sabihin, hindi siya madaling sumuko. Sino rito madali kayong sumuko? Madaling, alam niyo, sabi nga natin, madali talagang mag-give up eh. Lalo na pag pagod ka na. Diba? Madaling mag-give up. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. In Ephesians chapter 6 verse 12, sabi ron, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan yung patunay na talagang bilang mananampalataya, merong tayong kaaway. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng sabi natin, hindi pwede na paisi-isi lang ang buhay ng Kristiyano. Amen? Amen? Hindi pa pwedeng paisi-isi lang. Sabi nga, problems will come, discouragement will come, but don't give up. Amen? Amen? If you are a choir member, sino po rito choir member? Ito yung unang ministry ko sa church. Don't stop singing for the Lord. Amen? Sana wag kayong mapagod na kumanta sa Panginoon. Amen? Amen? Sayang yung ganda ng boses ninyo. Baka mamaya yung ganda ng boses nyo, ginagamit nyo na lang sa labas. Di ba? Tapos magulat ka, ang kinakanta mo na lang, lalo sa mga kalalakihan, my way. Dati ang kinakanta mo, Jesus is the way. Ngayon, my way na lang. Di ba? So, nakakalungkot, Sabi nga natin, kung hindi mo gagamitin yung boses mo, iba ang niyan. Amen? Lahat tayo merong boses. Amen? Hello? Hindi ako naniniwala na walang taong hindi marunong kumanta. Amen? Amen? Hindi ako naniniwala doon eh. Amen? Kasi lahat tayo binigyan ng Panginoon ng boses. At kapag ang isang tao ligtas, imposible na hindi yan marunong kumanta. Amen? Amen? Kasi pagdating mo dun sa langit, yun ang isa sa mga ministry na hindi mawawala yung aawit ka sa Panginoon. Amen? Dun sa langit, wala nang preaching doon. Amen? Amen? Pero yung pagkanta, palaging nandoon. Kaya nga dito pa lamang sa lupa, mag-practice ka na. Amen? Amen? So, yan? Encouragement yan. Kapag nakikita mo yung mga talagang, pag kumakanta na, parang pakiramdam mo, nasa langit ka na.
Ano? So, don't stop singing for the Lord. If you are a Sunday school teachers, don't stop teachings. Kids, they are future leaders. Amen? Yung mga bata, future leaders yan. Ano? Susunod. Kung hindi mo sila tuturuan, iba magtuturo dyan. Amen? Amen? Tuturuan niya ng mga bagay na kung saan sabi nga ay hindi nakalulugod sa Panginoon. And then if you are a musicians, alam ko merong musicians dito, kahit na wala kayo sa camp. Amen? Don't stop playing your instruments. Amen? Amen? Huwag kayong huminto sa pagtugtog. Akala nyo wala kayong halaga, mahalaga kayo. Ang hirap atang kumanta ng walang tugtog. Amen? Amen? Ang hirap atang kumanta ng akapela, lalo-lalo pag bago lang yung song, hindi mo alam. Ano? Pag may tugtog, di ba? Naalala nyo, nung bago kang naligtas at dumadalo ka sa church, nakatayo ka dyan sa gitna, sa likuran, pag nagkantahan, di ba? Pag bago ka, hindi mo alam yung song eh. Pero pag may tugtog, at narinig mo yung kanta ng mga mananampalataya, nakakasabay ka. Amen? Amen? Hello? Kaya wag tayong huminto sa pagtugtog. Amen? Wag niyong bitawan yung mga sandata ninyo. Kaya naririnig ko yan sa mga tumutugtog, di ba? Wag niyong bibitawan yung sandata niyo, mahalaga yan. Kaya na kung saan, ipiniprepare ninyo yung puso't isipan ng mga tao na mananamba sa Panginoon. Kaya nga ang music part siya ng worship sa gawain ng Diyos. And then, sabi dito, sa bawat members, be faithful in attending church services. Somebody look at you and follow your step, and those who ministered unto the Lord. Huwag tayong mapagod na gawin, no? Huwag tayong huminto sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter 4 verse 1. In 2 Corinthians chapter 4 verse 1, ang sabi nito, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Yun ang sabi ni Pablo. Ano? Yung natanggap niyang ministeryo sa Panginoon, yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Sa kabila ng mga bagay na pinagdaanan niya sa buhay. Tayo, iba-iba pinagdadaanan natin sa buhay eh. Amen? Hindi tayo pare-pareho. Pero sana wag nating kaligtaan yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Kapag may problema tayo, hindi po solusyon na iiwan natin yung ministry. Minsan nakakalungkot eh. Di ba? Minsan niiwan natin yung ministry. Isa sa mga bagay na madaling alisin ng isang mananampalataya kapag meron siyang problema, kapag discouraged siya, hindi na muna ako kakanta. Hindi na muna ako tutugtog. Kapag ginawa natin yan, unti-unti, makikita mo ang sarili mo later on, wala ka na doon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, hindi solusyon ang pag-alis sa isang ministry na kung saan ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, we need to persevere. Amen? Amen? Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, yung mga pagpupunyagi mo, pagpapagal mo, pagtuturo mo, hindi yan mababaliwala. Amen? Hindi ka man ma-appreciate ng mga tao sa paligid mo. Maginang kapwa mo mananampalataya. Pero ang Diyos hindi niya nakakalimutan yan. Amen? Sabi ng Bible, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? Amen? Enough na yon para ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Amen? Minsan bilang mananampalataya, kinakailangan mong matutunan na i-encourage ang sarili mo. Amen? Hello? Sabi ng Bible, and David encouraged himself. Sa panahon na susuko ka na, sa panahon na aayaw ka na, no, encourage mo sarili mo. Amen? Tingnan mo yung mga naunang mananampalataya. Yung mga mananampalataya na alam mo kung paano sila lumalakad sa Panginoon. Yun yung maging guide mo para ikaw ay makapagpatuloy sa gawain ng Diyos. Then thirdly and last. So, sabi natin, yung preparation mahalaga. And then sumunod, yung persevere, yung pagpupunyagi. Then thirdly and last, purpose.
Ang sabi ng talata nating binasa, no man that warreth entangleth himself with the affair of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Sa tatlong illustration, tatlong larawan yung ginamit ni Apostle Paul. Unang-una, yung sundalo. Ang sabi diyan, walang tao na nakikipaglaban, na nakikihalubilo, no? Sa mga bagay na buhay na ito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sundalo ng Panginoon, kung meron ka mang dapat unang bigyan ng kaluguran, kung meron ka mang dapat na ma-please, walang iba kundi yung leader mo, kundi yung Panginoon mo. Amen? Amen? Kaya nga walang panahon sa isang tunay na ligtas, sabi nga natin na tayo ay nakikiayon o ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa ng mga hindi ligtas. Kasi hindi ka dun tinawag ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Napakahirap. Sabi nga natin, kung tayo bilang mananampalataya, no, habang ginagawa mo ang gawain ng Diyos, iba rin yung ginagawa mo. Hindi ganoon ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Amen? Dapat kung meron ka mang dapat na i-priority, kung meron mang dapat tayong maiplis, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi rito, thou therefore endure hardness. Magtiis ka, no, bilang mga sundalo ng Panginoon. So isa pa sa illustration na makikita natin na ginamit ng Panginoon yung manlalaro, yung athlete. The athlete must compete according to the rules of the games. Walang manlalaro na hindi niya susundin, no, yung panuntunan kung paano isinasagawa yung pakikipaglaban. Kaya nga yung mga, di ba, yung mga athletes, naalala ko meron akong sinalihan, sabi nilang gano'n, pag sumali ka sa ganitong event, dapat disiplinahin mo yung sarili mo. Bawal kang magpuyat, mag-exercise ka, so lahat sasabihin nila sa'yo. No? Kasi pag hindi mo ginawa yan, no, hindi ka magtatagumpay dun sa gusto mo na na games, hindi ka mananalo. Okay? So talagang merong disiplina. And then, binigay din dito yung farmer, no? Yung magsasaka, yung husbandman. Sabi diyan, no? Sa 2 Timothy, in verse 6, the husbandman or the farmer that laboreth must be partaker of the fruits. No? One thing na makikita natin sa magsasaka, yung pagiging hardworking nila. Masipag. Amen? Bilang mananampalataya, bilang sundalo ng Diyos, dapat pala kahit walang bantay, gumagawa ka. Amen? Amen? Hindi dahil wala si pastor. Hello? Di ba? Dapat matutunan niya ng bawat manggagawa ng Panginoon. Hindi dahil nandiyan si pastor, doon ka lang gagawa. Pag wala si pastor, hindi ka gagawa. Naintindihan ko, minsan sa ministry, nakakapagod. Hindi naman sabing bawal magpahingi. Amen? Pwede naman magpahinga. Pero sana mas lamang, no, o sabi nga natin, mas pinahahalagahan pa din natin yung mga bagay na dapat na pinagagawa sa atin. Amen? Amen? Paano ka gagamitin? Paano ka tatawagin ng Diyos? Paano ka bibigyan ng ministry? Sabi nga nila, kung ikaw ay tamad. Amen? So kaya nga yung illustration, yung farmer, no, talagang makikita mo maagang bumabangon yan, masipag. Ano? Madaling araw pa lang, nandoon na yan sa bukirin, no, para magbungkal ng lupa. Minsan nakakalungkot tayo bilang mananampalataya, ano? Minsan, sabihin na lang natin, minsan nakaka-challenge yung ibang yung ibang mga sekta, no? Sa umaga kasi dun sa lugar namin, pagtungtong ng 6 o'clock or 6:15 lumalabas kami ng bahay. Kailangan kong samahan yung aking wife mag-jogging. Pero walking lang kami. Walking lang kasi kailangan niya advice ng doktor nung nagpatingin kami, no?
Minsan may mga bagay kami minsan na na sa amin na lang minsan ayokong maging burden kami sa church. Sabi ko kung ano yung magagawa natin, gawin na lang natin. Hindi ako yung tipo kasi na yung palaging dumadaing, hindi. So kung ano yung magagawa, gagawin, kung hindi kaya, mag-pray, hoping na ang Panginoon may gagawin. So in-advise ng doktor, "O sige, exercise." Kaya 'pag sa umaga, every day, 6 o'clock gising na kami, 6:15, 6:20 lakad na kami, 'no, para, ah, mag-exercise. At minsan sabi ko nga, nakikita namin yung isang denomination na 7:30 pa lang, sabi ko, "Anong oras na?" 7:30 pa lang, dala-dala nila yung kanilang cart. Sabi ko, "Mukhang ready na ito, para 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 tumayo do'n sa kanto." Ano, sipag sila. Sabi ko, samantalang ako nakapag-visit pa ako mga 9 o'clock pa, tirik na yung araw, 'no, pero sila maaga, 'no. Kaya minsan macha-challenge ka, kung sila nagagawa nila yun, bakit tayo bilang mananampalataya, sabi natin tama ang doktrina natin, tama yung, paraan ng kaligtasan natin, pero hindi natin nagagawa minsan, ano? Kaya nga alam niyo, dapat i-purpose mo 'yan sa puso mo. Amen? Ilayon natin na bilang mananampalataya na tayo ay manatili do'n sa takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, manatili ka do'n. Amen? Amen? Sabi dito, stay where God called you. So kaya nga mga magsasaka, sabi roon, masipag. At ang sabi rin ng 2 Timothy chapter 4 verse 7 bilang panghuling talata, ang sabi ni Pablo, I have finished my course. Diba? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya nga yung tatlong bagay na yan ay napakahalaga. I-consider natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kailangan natin ng preparation at habang nasa church ka, i-prepare mo ang sarili mo. Amen. Amen. Then pangalawa, expect mo na kinakailangan mong mag-persevere. Anytime na may dumating na problema sa buhay natin, no, huwag tayong huminto. Amen? Amen? Then pangatlo, i-purpose natin. No? Sabi nga ni Pastor Melvin Brown, yung slogan ng La Loma, stick like a bubble gum. Amen? Amen? At naniniwala ako kung gagawin natin ang mga bagay na yan, magiging mabuti tayong mananampalataya, magiging mabuti tayong sundalo na kung saan ang Diyos ay nabibigyan natin ng kaluwalhatian sa ating buhay. So tayo po tayong lahat, tayo po'y sumandaling manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Dalain ko, Panginoon, na patuloy kayo na magbigay at mangusap po sa bawat anak po ninyo ngayong gabi. Hindi ko alam, Panginoon, na marahil anuman po yung kanilang sitwasyon o kalagayan sa buhay, piliin namin palagi, Panginoon, na isaalang-alang ang katotohanan ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na umasa at magtiwala sa kalakasan na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Dalayan ko rin, Panginoon, ang aming mga kaibigan, kung mayroon man po sa aming kalagitnaan na wala pa pong katiyakan ng langit, dalayan ko, O Diyos, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Habang bawat sa na kayo ko nakapikit, ang unang paanyaya po ay sa bawat kaibigan po natin, kung mayroon man po dito na wala pa pong kasiguraduhan ng langit, nais kong malaman mo na mahal ka ng Diyos, si Kristo'y namatay para sa iyo. Kung sasampalatayanan mo siya sa iyong puso, pwede mong makamtan ang pangako na buhay na walang hanggan. Kung ang desire mo ay maligtas ngayong gabi, taas mo lamang yung kamay at nais kitang tulungan, nais kitang ipanalangin. Mayroon ba sa ating kalagitnaan, bago po tayo dumako sa ating invitation sa bawat mananampalataya? So kung hindi ka pa saved, it's about time na magpasya ka. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ay kalawang paanyaya po ay sa bawat mananampalataya na nandito, kung may bahagi ng buhay mo na naunawaan mo ang salita ng Diyos,
kinausap ka ng Panginoon, hindi ko alam. Marahil ay nagkakaroon ka ng dalawang kaisipan, tutuloy ba ako o hindi. Pero one thing for sure, na mas mapapabuti ka kung yung susundin mo yung kalooban ng Panginoon, yung mga bagay na ipinapangusap sa iyo ng Diyos. At naniniwala ako na ang Diyos na naglagay sa atin ay isa ring Diyos na tutulong sa atin para ito po ay ating maisagawa. You just come habang tumutugtog, may bahagi ng buhay mo, kinausap ka ng Panginoon, pwede kang bumisita sa harapan ng altar, manalangin. Ito po ay dapat gawin ng bawat mananampalataya sapagkat ang kaaway ay hindi po humihinto. Mahalaga na bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, masumpungan mo ang Panginoon. Kailangan mo siya sa iyong buhay. Hindi po natin magagawa ang anumang bagay sa loob ng church kung hindi po tayo sama-sama na mananalangin at hindi po tayo magpapasya. Ano ang pasya mo sa iyong buhay bilang mananampalataya? Piliin mo palagi ang manatili sa kalooban ng Panginoon. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na hindi maganda ang maging daan para hindi ka magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Habang tumutugtog, patuloy po tayo na manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong salita. At dalayan ko, Panginoon, na nagsilbi pong challenge po ito sa aming buhay, maging sa akin personally, Panginoon, na tulungan niyo po kami na palagi kaming mag-prepare sapagkat isang araw, Panginoon, may mga tao na maaari kaming makasalamuha at tulungan niyo po kami na patuloy po kami na magtiwala sa inyo, i-purpose namin sa aming mga puso, Panginoon, na tapusin yung takbuhin na inilagay po ninyo sa aming harapan. Salamat po sa bawat isa na gumawa po ng desisyon sa harapan ng altar at kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kasagutan, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tawagin po natin si Brother Man. Sir. Okay, salamat Pastor Raul. Tapos na po tayo sa service natin. Magko-closing prayer na po ako. Then, meron pa tayong closing song. Okay, parang di na po kayo umupo. Dire-diretso na po tayo. Okay? Dakilang po noon, salamat po muli sa mensahe na binigay ni Pastor Raul. Alam ko po na, Panginoon ko, na hindi po ganun kadali sa ministry. Tama po yung sinabi niya po, nakakapagod, pero alam po namin, kahit nakakapagod to, pag ginagawa namin sa inyo, Panginoon ko, ay worth it naman po, Panginoon ko, dahil pinagsisilbihan po namin ng Diyos na banal po. Pinagsisilbihan po namin ang aming tagapagligtas. Pinagsisilbihan po namin ang Diyos na kung saan nagbigay ng buhay po sa amin. Salamat po sa mensahe na binigay niya at dalayan ko po sa bawat isa at ganoon din po sa mga hindi pa nakakilala sa inyo na sana'y maunawaan nila yung mensahe, Panginoon ko. At dalayan ko rin po yung aming paghihiwalay ay samahan mo kami sa aming pag-uwi, ihatid mo kami na maayos sa aming mga tahanan at ganoon din po ibalik mo kami sa Sunday din po sa aming worship service. Salamat po, Panginoon ko, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.